Okay, magpapaliwanag lang po ako mga kabiyaya kasi marami na nagtatanong sa akin kung, bakit daw ako nag-speculate ng date. Ang sabi daw nila, playing safe daw ako. Una, kung panonoorin yung video guys, never ako nag-set ng date. Ito ay hindi totoo kung sinabi na nag-set ako ng date. Kaya nakikita niyo ba 'di ba puro patanong, puro patanong. Ngayon ang tanong, patutunayan ko naman sa inyo ngayon na ang speculation ng date ng rapture ay napaka-biblical at actually ito nga yung inuutos pa ng Panginoon sa atin. Ang problema kasi sa mga taong ito, hindi nila alam ang Bible nila. Hindi sila nagre-research, mababaw sila sa salita ng Diyos. They never see what we are going to see. Alam niyo mga kapatid, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa bagay na alanganin at sa loob ng 30 years na pag-aaral ko ng eschatology, binibigyan naman ako ng Diyos ng pag-iingat. So ngayon, tanongin muna natin, itong dalawang ito, ang rapture at second coming. Ang rapture po ba ay pwedeng mahulaan? At ang second coming po ba ay pwedeng mahulaan? Okay. Papakita ko sa inyo ngayon, wag tapusin itong video ito na biblical talaga na kahit oras ng rapture ay pwede nating mahulaan. Pero I am not telling date setting, hindi naman ako magde-date setting ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo yung Biblia. Hindi po tayo magse-set ng date. Una muna, doon tayo sa tinuturo ng iba, yung common, masyadong common yung kanilang unawa sa Biblia o unawa sa end times. Nang sabi dito ni Christ sa Mateo chapter 24, nasabi dito, no, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang nakakaalam na ito. Ang problema sa mga nagtuturo ngayon na mababaw sa eschatology, hanggang dyan lang sila ang alam nila. Na sinabi nga naman ni Kristo na wala ron nakakaalam ang araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o anak man o Ama lamang nakakaalam. Hindi lang yan buong perverted gospel. Puro yan ang pinag-quote kasi nga they are shallow in the terms of eschatology. Ngayon, i-debunk natin yung idea na to. Una, hindi po rapture ang sinasabi ni Christ dito. Kung babasahin niyo po yung buong context, kung babalik kayo dito, ito yung the coming of Son of Man. Ang sabi dito na pagkatapos daw ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit at mga bituin, at mayayanig sa kapangyarihan ng kalawakan. Pagtapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng bansa, makikita sila. So ibig sabihin ito ay second coming. Yung nagtuturo naman ng hermeneutics, alam naman natin, tingin tayo sa context. Kaya ang tinutukoy ni Christ dito na no one knows in the day and hour is the second coming. Okay? So dyan na-debunk na dapat yan, na-debunk na natin dyan. Ngayon ang tanong, ibig sabihin mga kapatid, yung second coming na ito ay walang nakakaalam. It's like a tip in the night. Actually, sinasabi rin naman yun sa rapture. Dapat kasi natin maintindihan kapag second coming, si Jesus Christ ang nagsasabi. Kung gusto nating malaman ng rapture, si Pablo dapat. Kasi kay Pablo, ipinahayag ang rapture. And I believe naman the rapture is still mystery. Eto pa, no? Magko-quote sila ng Bible is a mystery. Eh, ang mystery dun, hindi naman yung sinasabing pagdating eh. Tinan nyo, may context dito. Ngayon, dun tayo sa issue na ang rapture ay mystery. Sabi nila, ang rapture daw ay mystery kaya hindi mo malalaman ng oras. Okay? Eh, debunk natin yun na sinasabi ng verse. Kasi ang problema, hindi inintindi yung verse mismo eh. Tingnan nyo ha. Nakasulat po yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Ang sabi ho dito, no? Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Ano daw yung hiwaga? Yung petsa ba? Basahin natin maigi. Iba kasi nagtuturo ng ganito, kulang sa reading comprehension. Sabi dito na pakinggan ninyo ito ang hiwagang ito. Ano yung hiwaga? Ang hiwaga daw na hindi daw lahat ay mamamatay. Lahat tayo ay babaguhin. Okay, dito muna tayo. Ano daw yung hiwaga? Ang hiwaga, yung papalitan ng ating katawan. So, anong hiwaga doon? Ang rapture ay mystery. Hindi yung rapture mismo o hindi yung babaguhin tayong lahat. Yun ang mystery doon. Kasi sa panahon nila Apostol Pablo, talagang sobrang mystery talaga yun na mabago yung katawan mo. Yun ang mystery ho doon.
Pero it doesn't mean na ang rapture ay mystery kaya hindi mo malalaman yung araw at oras. Mamaya malalaman niyo yung verse kung ano yung araw at oras. Okay? So, itong mga nagtuturo na 'to, mali na naman ang kanilang, intindi sa verse. Salita ng, "The rapture is mystery." Dapat mystery 'yan, kaya walang nakakaalam. Anong connect ng petsa o pagkakaalam ng timing ng rapture sa mystery na 'to? Okay, o English. English ang ginagamit nilang verse, eh. "And I show you the mystery." Ano yung mystery? We shall not asleep, but we shall all be changed. Ang mystery doon na nagbago yung katawan natin. Yun ang tinutukoy ni Pablo. Hindi yung petsa, hindi yung araw ng rapture, o yung malaman yung oras o yung pagbabantay. Hmm. Kaya debunk na rin yan. Debunk na rin po yan. Kasi mga kapatid, kailangan ko na po magsalita. May naninira na po talaga ho sa akin. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot po talaga. Nagtuturo po tayo ng full grace pero yung grace hindi makita sa ating mga sinasabi. Puro tayo paninira, paninira, paninira. Hindi ba natin alam na ang paninira ay walang grace? If you are truly teaching grace, you should be graceful. Dapat nananahimik na lang tayo, di ba? Guys, kailangan ko magsalita kasi ang pinapaliwanag ko dito, yung kredibilidad ko magturo ng eschatology. Okay, ang tanong, ang speculation po ba ay biblical? Paano ko sabihin ko sa inyo napaka-biblical? Paliwanag ko muna sa inyo, ang speculation ay iba sa nagde-date setting. Ang date setting, nagdedeklara ka ng petsa. Ito, araw ng rapture, ganto, September 23. Tapos ang basihan mo, yung may nakita kang panaginip. Oh. Eh sa atin naman, yung speculation natin, kung panonoorin nyo yung video, more on Bible verse naman. Biblical, verse by verse. Hindi ko na po pagtatalunan yan, panoorin nyo na lang po yung video. Pero kasi dito, ang kine-question nila sa akin, why are you speculating? Kasi po, biblical po ang speculation. Yung speculation po na biblical ay wala po sa letra por letra sa Bible, pero ang speculation ay same at similar ng salitang pagbabantay. We are not date setter. We are date watcher. Pag sinabing watcher, nagbabantay. Ngayon, saan sa Bible na pwede mong bantayan ang araw ng Panginoon o pwede mong bantayan ang magnanakaw? Okay, I will show you the verse. Ito, hindi nabasa to ng iba eh. Saan sa Bible na pwede mo malaman ng kahit nga oras eh? Oras mismo. Saan sa Bible? Revelation chapter 3. Itong Revelation chapter 3, ang konteksto nito ay ano? Ang konteksto po nito ay sulat sa mga simbahan. Maraming nag-i-interpret dito na ito ay possible na sulat ni Apostol Juan na binibigay sa mga specific na churches. At 7 churches nga ito. At isa nga dito yung Sardis. So I mean to say, ito ay sulat sa church. Kaya anuman ang mabanggit dito ng pagdating ng Panginoon ay lumalarawan po sa rapture. Remember po, ang church po ay rapture. Ang Jews ay second coming. Ang mga Hudyo ay second coming. Ang church ay rapture. Alam na po natin yon. Ngayon, tingnan po rito, no? Tagalugin natin para maintindihan ng iba. Sabi rito, no, kaya nga alalahanin mo mga bagay na tinanggap na narinig, isagawa mo ang mga iyon at pagsisiyan talikuran na yung kasalanan or repent. Eto guys, kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw. Kung hindi ka raw gising, pupunta raw siya, sino? Si Lord, na gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ayan guys, oh. Oras. Eh, hindi nga malalaman ng oras ng pagdating eh. Eh, ano, may kondisyon. Kung di ka raw gigising, ito, basahin natin ha. Guys, pag nagbabasa tayo ng Bible, common sense. Basahin natin, kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Kung gagamitin po natin ng common sense, paano kung gumising ako? Kung gumising ka, syempre, malalaman mo yung oras ng aking pagdating. Guys, oras to. Oras. Ulitin ko ha. Oras, oras, oras. Tingin tayo sa Greek para sigurado tayo kung talaga bang oras to.
Remember therefore how you have received and heard, and hold fast, repent. And if I therefore shall not watch, gising o pagbabantay, watch. I will come on as a thief in the night, or a thief of the night, and thou shalt not know what hour. Guys, King James na yan, tapos kung titingnan nyo sa Greek, ayan no, hora, hour, oras talaga. Oh. Hindi naman ako may sabi niyan, Biblia may sabi, edi tapon yung Bible nyo. Tapon yung Bible mo kung hindi nyo paniniwalaan yan. Bible na may sabi eh. Okay? Kaya make it sure mga nagtuturo ng end times, tapusin nyo, kumpletuhin nyo yung istorya. At saka ito, sabi daw nila wala rin nakakaalam kahit si Jesus. Eh patulang ko na kaya yung word na yun ano. Tinan nyo ha, ang problema hindi nila binabasa kasi ang Book of Revelation. Ang sabi rito no, ang Revelation po, ano po ang introduction nito? Ang sabi rito no, ito ang pahayag ng Diyos kay Hesukristo sa pamamagitan ng mga anghel ng kanyang isinugo. Sabi dito no, ito ay pahayag. Dulo lang tayo sa English. The revelation of Jesus Christ. Kaninong revelation to? Sino ang nagpahayag nito? Si Jesus Christ. Which God gave unto Him. Ibinigay daw pala ng Diyos Ama kay Jesus Christ ang revelation na ito. At ipinahayag to ni Jesus Christ sa kanyang lingkod, or to show unto His servant things which must shortly come to pass. And He sent signified by His angel unto His servant. Kanino daw? Kay John. So ito yung chain of command. Ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ ang revelation na ito para ipahayag ni Jesus Christ kay Juan at para ipahayag daw sa atin. That is a chain of command. Ngayon ang tanong, revelation ba ito ng Ama? Diyos Ama? Oo. Di ba ang Diyos Ama, alam niya ang araw at oras? Oh. Only the Father now, di ba? Pero dito, binigay na kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, nireveal na lang Lord kay Jesus Christ yung oras. At sinabi nga kay Juan, at si Juan sinasabi sa atin. Kaya kung titingnan nyo, kung buong revelation na to, ang lahat na ito ay tumutukoy na ito ay revelation ni Jesus Christ na galing sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Apostol Juan. Kaya yung Revelation chapter 3 na to, ito ay nangangahulugan kay Jesus Christ. Si Jesus ay may sabi nito. Sabi rito, no? Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. So, ang sabi po dyan, gigising. Ano ibig sabihin ba ng gigising? Pag sinabing gigising, huwag kang babase, huwag kang pupunta sa ibang verse. Huwag kang pupunta sa Ephesians, huwag kang pupunta sa Jude, huwag kang pupunta sa Peter, huwag kang pupunta sa Haggai. Diyan ka titingin sa Revelation chapter 3 mismo. Kung gagamitin lang natin ng common sense, gigising. Ano yung gising dito? Paano ba magising? Kasi kapag tulog ka daw, hindi mo malalaman ang oras ng kanyang pagdating kung hindi ka gigising. Ngayon, kung gigising ka, malalaman mo ang oras ng kanyang o ng aking pagdating. So, ibig sabihin nun, ang paggising pala dito ay pagbabantay na malaman mo yung oras ng kanyang pagdating. Actually, ito sinasabi rin ng King James. Sabi dito, no? If therefore thou shalt not watch, watch talaga, magbantay. Ngayon, bilang isang pastor na nagtuturo ng eschatology, nagbabantay po kami. Kung ayaw nyo magbantay at hanggang Mateo lang ang alam nyo, huwag kayong magbantay, pero huwag kayong manghusga ng ibang tao na nag-aaral. Sasabihin ng iba dyan na mag-aral kayo ng eschatology, hindi puro speculation lang. Eh, speculation nga is malinaw, is pagbabantay. Oh, again, inuulit ko, iba ang speculation sa declaration. Ang declaration, yun ang delikado. Actually, historically, marami nag-fail sa declaration na yan. Ito yung mga listahan ng mga taong nag-declare na magra-rapture na daw. Tinan nyo ha. Halimbawa, si Harold Camping, an evangelical Christian radio broadcaster who made several failed specific prediction for the end of the world. Most famously noong May 21, 2011 o nag-predict pero nag-failed kasi they are declaring. Iba yung date setter sa date watcher.
Ang ginawa-gawa lang po namin is date watcher kasi sinabi nga magbantay daw. Si Joanna Scott, isang prophetess in the late 18th century and 19th centuries who's predict future events including the end of the world. Based off is anong basihan niya? O divine revelation. Karamihan sa mga yan, wala sa Bible ang kanilang prediction at declaration. Base to sa kanilang mga pangitain daw. Nagturo ba ako ng ganun? Hindi naman, di ba? Oh, manood kayo ng video kasi. Ito pa Millerism, noong 19th century, religious movement found by William Miller who preached that the second coming of Jesus Christ and the end of the world will occur in 1843. Hindi nangyari. Oh. Religious movement of Taiwan founded by Hon Ming Chen, which also had prediction for the end of the world that failed to materialize. Failed din. Kasi bakit? Nagdeklara sila. Talaga sinabi nila na ito sinasabi ng Diyos. Hindi naman ako ganun, di ba? Nag-speculate lang ako. Kasi mga watcher kami. Nagbabantay lang kami. Ang taong nagbabantay ay parang pulis na nanguhuli ng kriminal. Hindi lahat ng oras ang pulis ay nakakahuli kaya nagfe-failed sila sa paghuhuli. Gayon din kami. Nag-failed nga ang aming speculation. Ganun talaga. Nagbabantay lang naman kami. Kagaya ng sinasabi ng Biblia na kailangan kang magising para malaman mo ang oras ng kanyang pagdating. So napaka-biblical po ng ginagawa namin. Yung iba hindi alam to eh. Di ba? Ito pa. A religious movement in Taiwan founded Hon Ming Chen who had a prediction for the end of the world that failed to materialize. Si Halley's Comet Panic. Yung Halley's Comet Panic, puro wala sa Bible. Sa amin, hindi naman kami nag-declare eh. We are only speculating. Ba't hindi maintindihan ng ibang pastor yun We are just only studying. Ngayon, Pastor Edwin, ibig mo sabihin, alam mo ang araw at oras. Hindi ko nga alam. Nagbabantay nga din ako eh. Kaya nga isa sa mga vlog ko, nagbantay tayo, di ba? At lagi ko sinasabi sa mga tao dito at mga follower ko ay naiintindihan. Kapag hindi ko follower, hindi talaga naiintindihan. Kasi may pinakikinggan silang ibang pastor na mali ang espekulasyon sa akin. Okay? At saka hindi porke nag-aaral kami ng end times, hindi na kami nangangaral. Tingnan nyo nga yung wall namin. We are evangelizing. Ang dami ng mga patotoo sa channel na to na marami naligtas para sasabihin mo sa akin na speculation ka ng speculation, ayaw mo mag-evangelize, you are judging. Okay? You are judging me. Nangungusga ka na. Kaya yung mga kumukontra po sa akin sa pagtuturo ng Revelation, yan po, identified po yan na hindi po yan nag-aaral sa akin dito sa Bride of Christ. Yan mga yan naniniwala doon sa mga sabi-salabi ng mga pastor lang nila, amen lang sila ng amen, sila yung mga taong yon. At bukod dyan, yung mga taong yan, amen lang ng amen, yan po yung mga hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nila alam yung Bible, kaya kung ano yung sinabi ng pastor nila, amen sila ng amen. Pero kami dito sa Bride of Christ, kung titingnan nyo yung comment section, halatang ang mga tao ay nag-aaral. Halatang ang mga tao ay naiintindihan ng mga tinuturo namin. Kaya yung mga hindi nakakaintindi ng turo dito, ibig sabihin, hindi talaga kayo estudyante dito sa Bride of Christ TV. Agaya niya, napatunayan ko naman. Ulitin ko sa inyo, gusto ko itong isupalpal sa utak nyo. Eto, kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan gaya ng isang magnanakaw. Pag hindi ka raw gigising, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. That is the big verse. Tsaka tinan nyo ito, yung construct ng sentence parang nangahamon eh. Hinahamon tayo ni Lord. Kung hindi ka gigising, darating talaga ako dyan na para magnanakaw, hindi mo malalaman yung oras ng aking pagdating. Naghahamon si Lord. Ibig sabihin guys, the Lord Jesus is trying to challenge us na hulihin yung magnanakaw. Kasi sabi rito, kung hindi ka gigising nangahamon si Lord. Kung hindi ka gigising, hindi mo malalaman yung oras ng aking pagdating. Ngayon, paano kung we take the challenge? Paano kung we take the challenge? Lord, sige, gigising kami, magwa-watch kami. Ibig sabihin nun, resulta? Malalaman mo ang oras ng kanyang pagdating. Ang lino-lino ng verse, guys. Yung mga bulag? Bulag pa ba kayo? Okay? Sa mga hindi nakakaalam, guys, so totoo lang,
Hindi niyo alam kasi mga sinasabi niyo. Kasi kami nag-aaral kami ng Revelation. At saka ito pa 'no, may pangako ang Diyos sa mga taong ano, mga taong nagbabasa ng Book of Revelation, nag-aaral ng eschatology. Sabi rito 'no, "Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiyang ito at tumutupad ng nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap." Kaya mapalad yung mga taong nag-aaral ng eschatology, okey? Hindi yung ngayon ka lang nag-aral ng eschatology, mambabatikos ka lang nag-aaral ng ibang eschatology. So maliwanag talaga dito na we should study. China-challenge ko lahat ng nakikinig sa akin, pati mga buong lahat ng nasa full grace. Basa kayo ng Bible nyo. Huwag kayong amen lang ng amen sa pastor. Nagmumukha tuloy kayong ano no, yung kung ano yung pinalamon sa inyo, lamon kayo ng lamon. Dito, pinag-aaralan talaga namin ng eschatology at napatunayan ko naman sa inyo na pwede. Isa pang isang verse pa lang yan isa pang verse para ma-convince. Sabagay, kung ayaw nyo ma-convince, wag. Kung ayaw nyo magbantay, wag. Ang sabi sa Thessalonica, chapter 4, alam naman natin ang chapter 4, ang context dito ay rapture. So anong pinag-uusapan dito? Rapture. Okay? Ayan no. Ayoko na basahin pa. It takes too much of our time. Basahin nyo na lang. 1 Thessalonians 4:16 hanggang 18. Siyempre, pagkatapos ng 18, may chapter 5. Ito no, pakinggan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat kasi kapag rapture, makinig tayo kay Pablo, hindi kay Jesus. Si Jesus, he is referring second coming of Christ. Pero si Pablo, he is referring rapture. Ngayon, dito na tayo sa chapter 5. Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat ko po sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Yung sinasabi sa chapter 4, verse 16 to 17. Ito yon. Araw ng kasabay ng malakas sa utos, etc. Ayan po yun, ha? Rapture. Ngayon, sabi rito, no, bakit hindi na raw niya kailangang isulat yung mga bagay na ito? Kasi nga, siya rin hindi niya alam. Kaya pagdating ng verse 2, sapagkat alam ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. So sinasabi rito ni Pablo na wala talagang nakakalam kasi nga gaya ng magnanakaw. So given. Given. Let's say given. Okay? Okay. Yung verse 3, ito yung lumalarawan sa Antichrist, sa World War, at saka sa birth pains. Ayoko nang ipaliwanag yan. Tumalon tayo sa verse 4. Pero sabi sa verse 4, ngunit, pag sinabing ngunit, kontra ito sa una niyang sinabi na ang pagdating ng Panginoon ay gaya daw ng magnanakaw sa gabi. May ngunit Ngunit. Ngunit ano daw? Wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. So ibig sabihin, lumalabas dito na sa araw daw ng rapture, hindi na raw tayo mabibigla. Mabibigla lang to sa mga walang alam sa Bible, mga hindi nag-aaral ng eschatology. Kasi, ay, nag-rapture na pala. Oh. Baka nga maiwan pa yung iba Huwag naman sana, no? Oh. Pero kami nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng eschatology, at we are continue watching, hindi na kami mabibigla. Ay, in-expect ko na to. Ito yung araw ng rapture This is the day of gathering. Ay, hindi man ako may sabi niyan Hindi na raw kayo mabibigla sa araw na yun na darating na parang magnanakaw. Ano yung parang magnanakaw dito? Yung sinasabi niya, yung araw ng Panginoon na gaya ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ibig sabihin guys, even though sinasabi ng Bible na ang pagdating ng Panginoon ay mahirap hulaan, pero may mga ilang tao talaga makakahula. Oh, ako ba may sabi? Pagpatuloy natin yung verse kayo'y kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. So ibig sabihin, tayo ay nasa kaliwanagan. Kung dahil tayo ay nasa kaliwanagan, ano ang utos ni Pablo sa mga Kristiyano? Kaya kayo'y manatiling gising. Laging handa at malinaw ang isip, hindi tulad ng iba. Sabi raw na manatiling gising. And we know that ang manatiling gising dito ay tumutukoy sa pagbabantay. King James. Therefore, let us not sleep and as do others, but let us watch and sober. Ayan
Tapos sasabihin niyo kami na puro speculation lang. Siyempre, pag nagbabantay ka, speculation yun. Common sense. Uniulit ko kapag nagbabantay ka, siyempre puno ka ng espekulasyon. Alam mo na darating kagad siya. Kagaya ng nagbabantay ka sa asawa mo, pag uwi, sabi ng asawa mo, on the way na siya, nakasakay na siya ng Grab. Hindi mo alam yung sakay ng Grab, pero alam mo na siya ay galing lang ng kabilang bayan lang. So, ano gagawin mo? Dahil alam mo na darating siya, pupunta ka na ng gate. Oh, kasi you are speculated, you are calculating the time ng pagdating ng asawa mo. Dahil sa kabila lang naman yun, halimbawa, sa Malabon ako, dyan lang naman sa Valenzuela, malamang 5 minutes lang na andyan na, kaya I believe 5 minutes, pupunta na ako ng gate. Pero hindi ko alam yung saktong segundo at oras. Kasi may mga traffic pa yan, etc. Oh, yung nagsasabi na wag daw ako mag-speculate, parang sinasabi niya na wag ka na muna pumunta ng gate, wala nakakaalam. Speculation ko, 5 minutes lang nandyan na siya eh. Oh. Diba? Yan ang problema sa atin. We are not using our coconut shell. Ang sabi rito, do not sleep and do other, but let us watch and be sober. Ngayon, Pastor Edwin, what do you mean by watching? Watching is only what we are doing. We are just only speculating na hindi naiintindihan ng iba. Baka naman di nyo pa alam ibig sabihin ng speculation. Making theory, belief. Sa madaling salita, faith. Faith yon. Speculation is faith, pareho. So, ibig sabihin, making theory, belief, ang speculation. Ang speculation, pareho din siya ng faith. Paano ko yun ang faith namin? You should respect others' faith. Kasi lumalabas niyan, pinipigilan mo maroon ng paniniwala ng ibang tao, lumalabas nun, you are controlling other people. At lumalabas niyan na wala kang grace. Grace ba yun? You are controlling other people's mind? Dahil hindi mo lang napag-aralan, kulang ka sa aral. At hindi naman ako nag-speculate. Eto mga to, yung mga taong to, na nagdeklara, ito talaga ang totoong kulto. Ito ang mga totoong kulto. Bakit nyo ako ibibilang dito? Yan ang masamang ugali ng mga Pilipinong pastor ngayon. Judgmentalism. Mga kapatid, payo ko sa inyo, kapag ang pastor nyo ay napaka-judgmental at keep controlling other people, that is perverted gospel, pastor. At kung ako sa inyo, layasan nyo na yung mga ganyang pastor dahil ililigaw lang kayo niyan. Okay, kaya nga hindi ako pwedeng mag-sorry sa mga bagay na ito dahil wala akong pagkakamali at napatunayan ko naman sa inyo biblically na pwedeng malaman yung araw o oras ng rapture. Kaya kung marami pa kayong mga tanong mga kapatid, panoorin nyo kasi yung katapusan ng mundo before you trying to debunk my teaching. Panoorin nyo muna kasi yung katapusan ng mundo series. Ang problema kasi sa atin, debunk tayo ng debunk, hindi natin pinag-aaralan kung ano yung sinasabi ng dinidebunk po natin. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. So maliwanag na po yan, ang speculation po talaga ay napaka-biblical. Wala masama mag-speculate, wala masama magbantay as long na hindi tayo nagbibigay ng date ng araw ng rapture.